Sabi niya sa akin, ganito, siyempre, daming sales stock, etc. Sales stock na. Ano ba yan, Magic? Naniwala naman ko siya. So, that is it. I forgot all about it. After 2 months siguro, tumaas ang presyo ng dugo. Pero hindi ko ako sanay ng mataas ang presyo. It was 250 over 180, which is very high. Tapos tumaas ang sugar ko at 250. Akala ko that's very high. Ma'am, hindi po kayo makadilat po nun, no? Nagsusuka ako. At di niya maidilat ang mata niya. Naalaala ko siya, sabi ko, puntahan mo ako, bring your dream. Yun lang ang natatandaan kong sinabi ko. At lunay ngayon na ako lunay. Ngayon yung mga anak ko tawagan. Hospital na, hospital, ganito. Ayoko. Itay namin si Parang. Awa ng Diyos, dumating mo siya. Kasi nandun lang siya sa SM sa Sukat. So she came, inaklasan niya ako. For all I know, hindi pala naman siya marunong. Bago pa lang si Farah. Pero ang product nag-work, basta dumampis ang balat nyo. Hindi ko alam, yung pala ang connection, si Ma'am Susan, humihingi na instruction ko. Paano ba pa ito? Pero hindi ko naririnig dahil nga blanco, sumak na siya. Yung kapatid niya na kasama niya sa loob ng bahay namin, lumabas. At sabi, aalis ako, baka kung anong mangyari dyan, ako pa ay matanong, lumabas siya ng bahay. After the applause, in a while, seconds, bumaba sa 167. Wow, seconds lang po? Galing. Hindi, bumaba din ang sugar. And my husband is a proof na talagang totoong nangyari yun sa akin. Hindi ako sanay ng mataas ang presyo. But anyway, praise God. Bumili. Siyempre, hindi naman niya ako nasa ng litre dahil I was obliged to buy. 5.8 yung dalawa, sabi, member na rin yan, dalawa. O sige, bumili. Yung isa, binenta pa agad. Kasi ang ano niya, ay 4,100. Magkano na lang ang babayaran ko dun sa isang bote? Di ba? Konti na lang. 1.7 na lang. Konti na lang. Nung ako'y tumayo sa iyo, nandiyan ako. Di ko, nasabot ko na yung pera. Nasabot ko na yung pera. Ano? Kaya pa kami ng ganito. Ano ba naman ang source of income mo? Tapos yung isang natira sa akin, ng sample ko. May kapit-bahay na ganito, pinuntahan, kasama ko po yun si Teacher Sally, pinuntahan, bumili. Nagpamender, pumunta doon sa isang may Parkinson, bumili. Pumunta doon sa na-stroke, nakalakad. Wow! Totoo po yun. At ang mahirap, ang gusto nung na-stroke na yun, tuwing ako'y pupunta sa kanya, kasama ko pa yung asawa. Kayo tagapahe? Kasi hindi, magkaibigan. Okay. Tapos, ang isa pong magandang kwento, meron akong kaibigan na dating katulong ng isang Japanese executive sa Pilipinas. Hindi, kung kilala nyo yung may-ari ng Pumpipi. Nagkaroon siya ng cancer, breast cancer. Noong una, sinasabihan ko siya, hahagkasan kita ayaw. Ati, kasi ang laki na ng gastos ko. Money, ang ating problema kasi. Sabi ko, sige, bahala ka. Kung ayaw mo maniwala sa akin, okay lang. So, after 2 days, tinawagan ako. Ate, ano nga yung sinasabi mo, Haklas? Sabi ko, nasaan ka? Nasa bahay daw. Magkasama kami ni Teacher Sally. Nasa bahay daw. Sabi ko, huwag kang aalis, pupunta ko kita. Nung kami pumasok sa bahay, nagsabi sa akin, alam ko ba? Nalilisik ang mata kasi may sakit ko. Alam ko ba? Ikaw lang. Bakit may kasama ka? Kasama ka ba? Sabi ko ay kasi, yung maaaring sinasabi ko, baka hindi kulang para sa kaalaman mo. So, she was able to persuade her ng nagpa-plus. Nung kami dumating, itong pamilya,
hindi na itataas kasi tinanggalan daw ng kulani. Kasi ang nakulani ang punalis. At napakasakit. Ate, napakasakit. Hindi pa po nagtatagal. Nasabi sa ate, magaang. Ang alin ang magaang. Ito ang kaso ko, ano? Ito. Pag irradiation, kailangan pala lalagay sa ilalim ng pulo para dito ang tama. Ay di, sa makatwid, make the story short, umayos yung kanyang kamay. Wow. Yung kanyang dalawang paano kami dumating hanggang umaga. Manas. Habang hindi pa kami natatapos, bumili naman. Wow.